So, last November, umakyat kami ng Mount Kilang Pass para makita yung Blazing Mountain of the Gods. Sobrang lala nitong ride na to. Wala na yata kaming ginawa kundi umahon lang ng umahon. Lahat na rin yata ng panahon naranasan namin sa bundok na to. So far, ito na yata yung pinakamahirap na ride na nagawa ko sa buong buhay ko. So panoorin nyo tong episode na to para meron kayong idea if nagbabalak kayong gawin tong ruta na to. So sa ride naman natin na to, ito lahat ang dala ko. So lahat na nakikita nyo dito, kakarga ko yan sa bike ko. Ang dami niya, cram ko lahat yan sa 3 bag lang, which is yung saddle bag ko, tapos yung frame bag, tapos feed bag. Basically, meron tayong saddle bag which will go dun sa likod ng aking saddle. The half frame bag will go dun sa loob ng frame, and the feed bag goes to the handlebar, and yung slip system natin na parang dry bag will go to our handlebar. So, dito lang kami sa shop saglit. Naglagay lang din ako sealant sa bike ko para sure na walang mabubutas. I think in 5 minutes sana nandito na sila para makalarga na kami. Last minute, start namin ng ride. Dito na lahat papunta sa bus station sa Cubao. Let's go! So start na kami ng ride. Papunta kami ngayon na Cubao bus station. Currently, nandito kami sa Las Piñas. TA namin doon siguro probably around 6 PM. Ito na yung isang kasama namin. Kakapalit sila ng pagkain. So, current situation, nandito na kami ngayon sa bus station sa Partas, sa may Cubao. Daming tao, pauwi. So, 10 PM pa daw yung departure ng bus. So, currently, 8 PM na. So, baka mga by 8:30 to 9, nagkakarga na kami ng mga bike sa bus. So, hopefully, hindi naman ganun kasikip ngayon. Hindi siksikan. Pero judging sa mga dami ng tao ngayon sa likod, sana hindi masikip yung cargo area para hindi magbanggaan yung mga bike. So, for now, stretching muna kami, pahinga. And then, karga na kami ng bike. So, nakarga na namin yung mga bike sa bus. 10 PM na, so hopefully mga around 7 AM nandun na kami sa Lawag. Probably matutulog lang muna ako para may energy tayo sa umaga. Well, sana makatulog ako kasi normally di ako nakakatulog sa bus eh. Try ko muna siguro pumikit. Para nakasurvive naman yung bike ko dun sa ilalim ng bus. Yan, okay naman. Wheel set ito, intact naman. So inaantay na lang namin yung isa naming kasama. Bili muna kami ng mga sabon-sabon, gano'n. May madaanan kami. So according kay Garmin, itong mga ahonin namin for today. Bigat ng push. Medyo umiinit
na. So nagpalagay ako ng yelo sa camelback ko dun sa Jollibee. Sarap sa likod. Para naka-aircon. Unang flat. Sana yan lang. Hindi, patuloy mo lang. Yes, Obia. Yung Obig. Sprinkles. Kaya ba? So, currently, nandito kami sa bayan ng Solsona. 11:30 na, init. Estimate namin siguro mga 6 p.m. or 5 p.m. Dito na kami sa taas. 42! Pag nagaling yun ka! Ay, gumpisilin yung preno. Gumpisilin. Nagastos mo sa bike mo. Kuya, ilan nagastos ang bike mo? So, according kay Garmin, ito yung ahon namin. Kulay itim. Shit! Medyo tinanghali na kami. Haba-habang ahon to. Mainit at mahaba at matarik. Ah. So, dito kami sa parang checkpoint. Ito yung start ng 22 kilometer na climb. Ito na, nag-start na kami umahon. So, hindi masakit yung intro niya. 7%. 6%. Sabi ng isang pulis dun, safe naman daw mag-camp dun sa taas. Probably magka-camp na lang kami dun. Kasi walang hotel dun or any form of lodging. So, inaantay ko lang yung mga iba makakakyat. Push tayo. Nauna na ako kay Lamat. Pahinga pa yata sila eh. May nakita akong parang stream dito. Make sure kung malinis to ah. Ang ganda, walang kotse. Ito lang kamote. Puro ahon lang. Bye. Time check, 3:30 na. Naririnig ko parang kumukulog-kulog. Sana, muna kaming maulanan before kami makarating dun sa site namin na pagkakampingan. Hindi rin biro yung mga inahaw namin Mga babad 9%, 10%, minsan bubolaga 12, 13. Tapos ang mga segment niya, mahaba, 700 meters, 800 meters, tapos babad siya ng mga ganun. So, medyo masakit din talaga kaya medyo matagal ang aming progress. Nampal din kami ng 15% dun 16%. Ang elevation na to. Demonyoin ka talaga eh. Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to rob and steal. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Been saving every penny for to make up through the fall. Working for that dollar, but it never adds up at all. Coming around the riverbank where the old train was so sane. The very next thing you hear from me, I've been tied to a ball and chain.
currently 5 PM na. Meron pa kaming 9K. Probably baka 7 gabi. Doon na kami sa peak. Grabe. K pa, tapos palubog ng araw. Tapos ang lamig. Meron kasi yung epekto sa taas. Meron kaming pagsesteyan. Though hindi naman siya talagang lodging or whatever. Para siyang spot lang. Di pa official. Under construction pa lang. Nakausap ni Matt yung caretaker noon. Tinanong namin kung pwede kami makituloy doon. Mo naman daw. So hopefully makapag-pitch kami doon ng mga hammock. Lights on na kami. Sa na. Ginabi na. Sila. Puro landslide oh. Ang bato-bato. Nilaglag galing sa taas. Tulak na rin ako. Hindi ako makaklip sa gradient. Ang tarik masyado nito. Parang 16 yata ito. 15%. Tulak natin yung tao po. Tarik yung tinutulak namin. Wala pa kasi kayong dalawa eh. Nagkatinginan pa eh. Ay, hindi check. Wala pa kayong dalawa na. Pero makakasing may picture lang. Nakahanap kami ng shed. Shed yata ng mga worker to. Ng DPWH. Pinatuloy kami. Sabi pwede ako mag-set up dito. Ayos. Pwede ako mag-set up ng ham. Sa post din na to. Pakaba. Gusto ko rin set up ko. Meron pang gasol dito. Wala po. Ito yung kitchen namin. Kitchen situation yun. Sarap. Luto. Man, dessert. Maraming salamat. Jealous na ulo. Manual no. Grabe, tindi nung sinapit namin paakyat dito. So, yung inakyat namin dito, one climb lang yun. Almost 23 kilometers. Pero grabe, yung umpisa lang, medyo banayad. Pero yung mga after na nung mga 10 kilometers, starting grade 16%, 12%, 18%. I mean, starting hindi kasi kung normal na ahon yun, start nun mga 2%, 3%. Pero yun talaga, from flat, biglang bang, 16%, di ba? So, medyo malala talaga yung climb dito. So, yung 22 kilometers na ginawa namin na climb na yun, start kaming mag-climb is around 12 noon. Tapos kami, alas 8 na. 8 hours para nakakit namin yung halong tula ride. Tapos yung elevation namin dun sa 22 kilometers pa lang na yun climb segment na yun, is 1,175. Ayan, no. Yung 1,175 meters na yun, nilagay mo sa liit ng 22 kilometers na ahon. So, ganun kalala yung elevation. So, tomorrow morning, pupunta kami dun sa mismong blazing
Mountain of the Gods. Yun, meron pang climb remaining na almost 3 kilometers. Ito, according sa Garmin, meron pang mga maroon. Ayun, oh. So, medyo matatarik pa yan. Siguro tomorrow, at least, nakapahinga kami. Meron kaming nasilungan dito na sheds. Makakatulog kami, makakapahinga kami. So, nakasettle na kami dito. Ang sarap lang ng higa ko. Hindi sarap nung panahon. Ang hangin, ang lamig. Perfect na perfect para magpahinga after ng isang mahabang araw. Tulog muna ako. So, day 2 namin ngayon dito. Hindi ako nakatulog kagabi masyado. Ang lamig, lakas ng hangin. Kulang yata yung hammock ko sa insulation. Isa pa yun, ang sakit din sa likod ng hammock ko para may mali yata akong nagawa. Pati yung leg ko, pati yung hita ko. Hindi ako makaposisyon na maayos. So ngayon, nagkakape lang kami. Day 2 namin, push through kami. According dun sa map namin, hindi na naman ganun kataas ang elevation. Ngayon, hopefully, konti na lang natitirang mga mahihirap na portion. The rest, rolling na. So sana, smooth sailing na. Target namin is to reach yung 140k. Pero, kakapain pa namin. Medyo ahonan pa to. If ever na hindi kami umabot to sa destination namin on time, gagawin namin, magstay muna kami sa isang bayan. So yun lang, almusal lang kami, magpe-prep na, ride out na. Picture lang kami saglit do sa marker, tapos push na kami. Salamat kay Kuya Ronald. Tayo'y tinulungan. Nakasurvive tayo ng gabi. Maraming salamat, Kuya. So supposedly, may pagsistayhan kami kagabi. Nakita ko na siya. Nakita mo yung parang bahay na yun. Yun. Dapat kagabi doon kami. Pero di na kinaya. Dito na kami sa marker. Pahinga lang kami saglit. Para siyang jump off ng mga hiker. Packet ng Mount Kilang. So picture lang kami doon sa marker saglit. Siguro kain. Ikaw yun. Gusto ko ba? Ang pala siya. Pansit canton and egg. Pansit canton. So descent na kami ngayon. Naantay namin mag-clear yung fog. Magkape muna kami uli dito. Nilalapak mo dyan. Enjoy muna tayo ng kape. Kasi malamig yung pababa eh. Grabe, ang tatarik ng mga lusong. Yung brake ko ay nakumagat. Nagiinit siya. Palamigin ko na ng konti para sa next na lusong, may pang brake pa ako. Ito. Yan. Amazing. Drop talaga. Kamusta preno mo? Okay naman. Okay naman. Medyo hindi ka sanay-sanay sa mga lusong. Talagang malulula. Kasi bukod sa mas steep na yung grade, sa kabila mo may bangin. Pag handheld yung ano ka. Holy shit.
lamig. Tulungan natin si Owie. Laki na ng butas. Well, I left Chattanooga Climb 1 kilometer yung haba niya. Stress na. Gutom na ako. out to Nashville. Oh, Putik. Kala ko yung pedal na yung pinupulikat. Robin Steele. So time check, 3:21 PM. May mga climbs pa. Ito, next climb, 2.10 kilometers yung haba. Mukhang gagabihin na ng mga kami sa bundok. Ito na, may nag-aantay na sa amin. For to make up through the fall. Ay, Working nako. for that dollar, but it never adds up at all. But coming around the riverbank where the old train whistle sang, the very next thing you hear from me, I've been tied to a ball and chain. Ay, nako. So, nag-decide na muna kami dito sa tabi ng kalsada mag-set up ng cookset. Kain lang, hindi pa kami naglo-lunch. Luto kami sa gitna ng bundok. Pampo. Tayong tubig. Ito, kakainin natin. Back in Tennessee, playing cards and crap games, not looking for. Same eksena, gagabihin kami sa bundok. Dami pang climbs na natitira. Nakakapito pa lang kami. 28 lahat to. Gather round you good time boys, listen to my song. 5:30 na. Definitely, lulubugan na kami ng araw. So in 2 hours, marireach na namin yung isang bayan daw. Doon na kami papagabi siguro. Buy yourself a postcard, see the lights of town. Find yourself a country girl, keep quiet and settle. Ahon pa rin oh. So nandito na kami sa parang crossroad. May option kami, may Cabugao, Poblacion, Calanasan, Claveria. Gatorade. Salamat, Kuya. Kubeya, baka naman. Hot silog. At silog. Without itlog. Dinner, hotdog, ito ang aming sitwasyon dito ngayon. So dito kami sa camp ng PNP. Burrito boy to eh. So, ito yung higaan situation ko ngayon dito. Dito ako sa table. Hindi kasi yung hammock ko doon sa poste. So, ginawa ko, nilatag ko yung hammock ko dito sa lamesa. Naging unan ko na lang tong sprack ko na tarp. Kumot ko na nabili sa lawag. Palag-palag na. Okay na yan. Umuulan ngayon. So day 2, recap lang na nangyari ngayong araw na to. Hindi namin nasunod yung original na plano. Dahil kasi tindi pa pala ng mga ahon dito sa part na to. Inabutan na kami ng gabi dun sa mga climbs. Kaya nangyari, pinilit na lang namin ma-reach yung barangay dito. Arating kami sa isang barangay na Maltugan. Kinausap na lang namin yung mga pulis kasi meron silang parang camp dito. Very welcoming naman nila. Inofferan nila kami ng access sa wifi. Ngayon nakapag-update kami. 2 days na kaming walang cell coverage. Resupply
mag-apply din kami since may tindahan dito. Bonus nakainom pa kami. So ngayon, nakapag-set up na lahat ng clip system nila. Kami ni Matt, nandito na kami sa table. So ngayon, November 1 na pala. Tomorrow, push kami dun sa original plan namin. Titignan namin bukas hanggang saan ang makakaya. Pahinga na muna kami. Tulog lang. Hopefully by umaga, fresh na uli. See you in the morning. Nagising ako kanina mga madaling araw. Tumatulog. Daming lumilipad-lipad ng mga insekto, pati lamok. Kinakagat ako. Tigas din ng higaan ko. All in all, parang 3 days na akong sleep deprived. Ngayon, day 3. Hopefully, tuloy-tuloy na kami. Pero, judging sa weather namin ngayon dito sa norte, baka ma-delay kami siguro. Probably, dahil kasi akit kami uli ng bundok. Hopefully, wala kaming ma-encounter ng mga roadblocks or mga landslide. Kala ko pala laway yung pala. Kala mo yung laway na tumutuloy yung 1.8 o yung elevation niya. So, may isa kami natigilan dito, parang Baptist Church. Pinagtapit pa kami. Well, currently, tinatahak namin yung mga climbs before kami makarating sa town ng Kalanasan. So, probably, ang estimate namin, mga around 2 to 3 p.m. nandun na kami. Given doon sa mga climb ng mga meron pang natitira, I think ayun yung magiging pace namin. Tapos si Owie nagbibilang na for every 50 steps, papahinga. Na-reach na namin yung top ng Heaven yata to. Tarik, 11 kilometers na lang, nasa Kalanasan na kami. Grabe pala rin sa Claveria, Kalanasan Road. Tindi ng landslide. Kung hindi sa Abra, daming landslide. Marami dito. Kaming climb daw, 19 meters. Ayan o. na yung Damascus. I think. So, currently, meron kaming nakitang transient dito sa may munisipyo na Kalanasan. Tinanong lang namin dun sa lokal kung saan ba may mapapagtuluyan. Tinuro niya kami dito. Malapit lang siya sa mismong City Hall. Ayun yung City Hall sa likod. 500 pesos per head. Tapos ano siya, parang, transient. So, merong isang kwarto na 6 yung kama. Currently, maayos naman yung lugar. Problema lang, walang kuryente ng hapon. So, magkakakuryente pa ng 6 ng gabi hanggang 9. Sa 9, mamamatay na yung kuryente. So, baka by the time tulog na ako. Pagod na ako talaga. So, for now, pahinga muna kami. Ako, papahinga kasi talagang 2 araw na akong walang matinong tulog. Ayun ang aking priority.
Dito nag-set up na ng hammock. Tour ko lang kayo sa kwarto ko. Ito siya. Tiyanan! Single bedroom. View sa labas. So dito, ang liwi pa mapag-connect ka sa internet is dito, yung piso wifi. Kaso putik di ako makakonect eh. Ano, kanina pa ako connect ng connect. Tapos may local, mapit lang siya. Nakakonect na agad. So kanina pa ayaw mag-connect. Ano ba to? Alas 7 na. Di pa ako nakakatulog. Di pa ako nakakonect sa internet. Yan ka alas 9 yung kuryente. So currently 3 AM na, sarap nakatulog ako after 3 araw na walang tulog na maayos. So ngayon mag-prep lang kami ng mga gamit namin, tapos kain, tapos ride out na kami. Okay. Tara! Alarga na! Tara! Final stretch. Agang pa almusal nun ah. Ito pa. Ay no. Ay nawa. Ganda rito. Medyo parang marilaki ng konti. Except sobrang tahimik, tas walang mga kamote. Ah, yun pala yun, yung amigo. Nangyari, napunit to. Tatakip to para hindi lumitaw yung interior. So according sa marker, 74 kilometers pa tayo papuntang Claveria. Dito na kami sa climb 13, which is yung isa sa pinakamahirap. Almost 9 or 10k climb to. Naglalaro na gradient from 8%, tapos nagpe-peak to 18%. Ano ba yun? Lusong na yun? Oo. Lusong na yun pagkarating doon. Nakita kaming ilog dito sa tabi ng daanan. Kulay blue yung tubig niya. Parang sarap lumubulog. Currently sumisikat na yung araw. Buta namin ang araw dito sa climb. Grabe, yung speed mo dito. Enough lang para hindi ka matumba dapat. Buti natapos ko rin yung climb doon. Haba din. Mayroon pang isang part doon pumapalo 22-23%. Pahinga muna ako saglit. Lang tayo ng camelback. Dito sa nakita natin parang falls na maliit. Well, sana safe tong ginagawa ko. And according sa mga lokal, sabi nila malinis daw yung tubig. Sure. Clear. Ano ba lasa? Ano na rin? Okay man. Tarik! Dire dito.
Nakakaubos ng pasensya tong mga climb na to. Walang humpay. Ay, sa wakas. Tapos na rin to. Itong climb 15. Gel na muna tayo. Grabe, sobrang enjoy ng downhill na yun. Almost 15 minutes na akong bumababa. Ang ganda lang ng view. Sulit yung inakyat, sulit din yung binaba. We are almost 50 kilometers away from the town of Claveria. Tinitignan ko lang itong map ko kung nasa na tayo currently. Ito na tayo ngayon. Halos malapit na tayo sa dulo ng ride natin. I'm working on that old steamboat and learn to ride. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. So ride out na kami uli, tapos lang kumain. Hirap magsimula, busog, hindi nakapahinga. Scary ng bahay. Parang yung mga sa horror movies sa gitna ng gubat. Top lang kami sa parang shed dito. Lalakad na lang si Matt kasi pag downhill. Wala na siyang brake pad. Naubos na yung brake pad niya ro sa bike. Ano Matt? Goods ba? Di na? So, almost 5:30 PM na. Ang dilim na. Lakas ang ulan. Kaya pa kami tatlong climbs. Hirap mag-spot. Kung makikita yung nasa harapan. Pero makaling yung spot na makakit mo. Tumutusin sa mata yung ilan. Down pa ngayon. Kilometers to go. Na lang. Hindi na pang nagloko yung ilaw ko. So may napagstapan kami dito sa Cagayan. Well, malayo pa pala yung Claveria actually. 20 minutes away pa daw yung Claveria. Patila muna kami dito sa barbecuehan. Pagod na rin ako. Kain lang kami and then tuloy kami uli pa Claveria.
So, nandito ako ngayon sa hotel sa may Claveria. So, hindi na ako nakauwi kagabi dahil kasi hindi ko alam yung schedule ng bus eh. And pagod na rin ako nun. Naayos ko muna yung aking schedule. Tas at the same time, nagpahinga na rin ako. Kaso, problema, sira yung phone ko ngayon. Ayaw mag-charge. So, ngayon wala akong phone. Siguro ang plano ko for today, breakfast lang ako. Tapos magligpit na ako ng gamit. Try ko punta sa bus station para malaman ko kung may biyahe na ng papunta ng Lawag or papunta ng Manila. Hindi ko makontak sila, Matt, kasi hindi ko alam kung nasan sila. Hindi ko alam kung saan sila nag-stay. Kasi talaga ako, antok na ako gabi talaga. Kaya naghanap na ako ng sarili kong mapag-stayan. Makakain pa kasi sila kagabi. Good morning. Hanap lang ako ng kakainan dito. What's this? Kasi yata ng tindahan dito ng tao. So kanina bumaba ako para maghanap ng pagkain. Tapos chinek ko muna yung convenience store sa baba. Parang around 7 AM yata yun. Bibili sana ako kaso tulog pa yata yung staff dun sa baba. So ginawa ko, lumabas na lang ako. Nag-bike ako. Chinek ko kung may baka makakainan dun sa labas. May nakita ko isang patapsihan kaso sarado pa din. Tumingin pa ako. Mas malayo-layo na konti. May parang lumihan dun. Kaso biglang hinarang ni ate, sabi sarado pa daw. Ano ba yan? So nangyari. Pero kapag balik ko rito, gising na yung staff ng convenience store. So nauwi ako sa cup noodles. Tapos, ito na naman yung pagkain ko nung trip namin. Yung emergency food ko, nandito na naman siya. Para iligtas ako. So in-air dry ko muna itong mga gear ko. Kasi nabasa siya magdamag dun sa ride namin. Lalo na itong shoes. Ilang araw ko na siyang ginagamit ng basa. Ito naman, frame bag ko. Pinatutuyo ko na rin siya. Tapos itong vest. So, for this ride, I think end of the line ko na muna to. Ito na yung finish line ko muna siguro. Kasi nangyari, hindi namin natapos on time yung ride. Hindi namin na-anticipate was dami nung climb. Even though naka-map out naman yun sa aming computer. But kapag in actual na kasi talaga, pag nira-ride mo, may mga bigla-biglang aberya, may mga bigla-biglang delays. Siyempre, hindi naman kanya-kanyang pace yung takbo namin sa ahon. Which is fine, dahil kasi objective naman namin, na-reach namin lahat except Lawag City. But for us, malaking achievement na yung nagawa namin. Dahil kasi nakatawid kami dun sa may Mount Kilang, which is yung isa sa pinakamahirap na mga climbs talaga, pati yung may pinaka steep descent. At the same time, talagang matitest talaga skill, endurance, and patience mo dun sa mga climbs. So for now, magpapack up na ako. Hahabol ako sa bus, baka siguro around 12 or 1 PM yata yun, pabalik ng Manila or Lawag City. Sobrang enjoy din yung ride actually. Talagang kakaiba talaga yung experience siya. So sila, Matt, I think magpapaiwan muna sila dito. I think itutuloy nila yung tour. So kailangan umuwi kasi may trabaho. And para makapag-continue tayong maggagawa ng mga ganitong klaseng mga content, kailangan natin magtrabaho. Diba? I guess, see you later.